Good morning to all people. Good morning. Time is 5 o'clock AM. Ay, PM. Umaga. PM? Ay, AM. AM, umaga. Good morning. Ayan, nasa higaan pa tayo. Nakakatamad bumangon kasi 5 pa lang ng umaga. Nanonood ako ng Facebook. Grabe sa Canada, Toronto, grabing snow. Dito sa atin, ayan, naka-jacket ako dahil malamig. Itong aking alaga, naliligo. Mabait to siya, guys. Good girl, good boy. Katalikod. Hello, Manny. Naglalambing. Katabi ko yan lagi matulog, guys. Ulitin ko ulit, guys. Nabura ko yung video ko. Napaaga akong nagising. Kay nanaginip ako sa asawa ko. Wala siya dito, nag-duty. Security guard kasi yun. Panggabi. Sa totoong buhay, guys, hindi ko dapat to sasabihin. May tampo talaga ako sa asawa ko. Gawa ng hindi na siya nag-entrega sa akin ng pera. Yung mayroong hindi magandang ginagawa. Hindi ko alam kung may babae o na alam ko nagsusugal sa cellphone, may mga laro. Ngayon na naginip ako, guys, paki-comment nga, guys. Hindi ko alam sa panaginip ko kung totoo o hindi, pero sa akin bahala na. Nanaginip ako na pinaamin ko siya na may babae siya. Umamin din naman. Sabi ko, ganun pala. Hindi ako tamang hinala. Umamin siya na may babae. Tapos, sabi ko, yun naman pala. Kung mahal mo yung babae mo, doon ka na. Sinagot ko, oo. Sinagot ako, oo, mahal ko. Wala na akong gana sa'yo. Sabi ko, di ganun. Doon ka na. Yun ang ano ko sa panaginip. Kasi nga, 12 oras ang trabaho niya pero walang pera. Laging walang pera. May pera, yun lang, pinapakain kami. Siya na mamalingki. Siya lahat. Okay lang ba yun, guys? Na sa kanya lahat, tapos di ka bibigyan. Tapos sa tindahan ko, pag kumuha yung anak niya, pinapabayaran ko kasi mababanggap yung tindahan ko. Pinapabayaran ko sa kanya, nagbabayad naman pagdating ng sahod. Pero lagi siyang nakakapos sa kahon. Hindi naman dapat makapos, guys, kasi tatlo lang kami kumakain. Tapos di naman kami nangupahan, ilaw tubig lang binabayaran. Kaya yun ang sama ng loob ko. Hindi ko alam. Pag ako nangailangan, wala. Paki-comment, guys, kung maghingi ako ng advice. Okay lang ba? Na hanggang pakainin na lang kami. Hindi ka bibigyan pera. Hindi naman siya ganyan dati, guys. Lahat ng sahod binibigay sa akin. Kaya, yun, sama ng loob ko.
ganun din pala pag nagkaedad na, nagbago. Nagbago ng ihip, ng hangin, ng ulo. Lalambing lang yan siya guys, lalapit sa akin ng gustong bumimbang. Nagagalit ako kasi bibimbang-bimbang ka sa akin, wala ka namang intriga, diba? Siyempre kailangan mo rin pera guys, kahit wala kang gusto kang kumain ng gusto mo. Kaya kung aalis naman akong bahay guys, wala namang mapuntahan. Ayaw ko naman mang disturbo sa mga kamag-anak. Tsaka hindi ko ugali yan ng pupunta sa kamag-anak. Stay home lang ako guys. Lumayo na yung alaga ko, naliligo. Malinis naman yan sila guys, kaya dito lang yan sa loob ng bahay. Malinis yung mga alaga ko, hindi yan lumalabas. Lalabas lang yan dyan sa tiris. Kaya guys, nawa din ako sa sarili ko. Naranasan nyo ba yan? Yung ibang may asawa, may trabaho, hindi na inintrigahan. Sakit, diba? Kinukwento ko lang dito sa live ko guys. Kahit anong gawin ko, hindi na nagbago. Kaya minsan nai-stress ako. Stress. Kaya yung ibang babae guys, hindi mo masisi. Hindi mo masisi na naghihiwalay dahil sa pera. Yun, dito, tabi ko, naghiwalay dahil sa pera. Ang asawa hindi na rin inintrigahan. Binibigyan lang kapag bayad sa ilaw. Dati doon niya yung babae, masagana. Ako hindi ko naranasan. Masagana ako pero ginagawa ko kasi sa bahay. Unti-unti kong gawa sa bahay. Tapos nagtagal na. Ayun. Kaya paki-comment guys kung anong masasabi nyo sa kwento ko sa sarili ko. Paki na rin guys, like, subscribe sa my YouTube. Kung anong masasabi nyo. Alam ko ranas nyo rin yung iba. Maraming nagkahiwalay dahil sa pera, sa may bisyo ang asawa. Kasi hindi naman kasi uso na ngayon ang martyr. Yung iba martyr. Sa totoong buhay guys, sa pamilya ko hindi close. Kanya-kanya. Yung anak kong isa malayo. Wala kaming sa pamilya. Yung love, caring. Never. Basta lang nasa bahay.
pumapasok yung anak ko, yung asawa ko pumapasok. Walang happening lang pagbagong taon. Wala. Hindi nagtigil maligo. Masakit din guys, masakit bilang asawa. Sa panaginip ko, umalis na siya, iniwanan ako. Ang sabi nila kabaliktaran. Iniisip ko kasi guys, lalo na pag sumahod siya. Tapos, time na sumahod hanggang ang tagal na ng sahod. Wala pa rin siyang pera. Minsan ako gumastos. Sabi niya, bayaran ko na lang. Parang kanya-kanya na kami. Hindi naman dapat maubos ang sahod guys kasi 3 lang kami kumakain. Ang pinakagastos namin yung mga pagkain namin araw-araw. Kasi nung ako pa humahawak, laging may natitira sa sahod. Hindi ko alam guys kung bakit. Sasaktan din ako guys sa totoong buhay ko. Kapag hindi ka na pagkakatiwalaan na pahawakin ng pera, 'di ba? May pagkukulang na sa bilang asawa. Tayo pa naman asawa mukhang pera. Hindi naman mukhang pera. Ang pera, hindi naman, pag ako humawak sa pera yan guys, hindi ako waldas. Kaya daw hindi niya ako pinapahawak dahil kuripot daw ako. Hindi naman ako kuripot guys kasi ang pera dapat naman kasi sa tamang proseso ang paggamit. Hindi winawaldas kasi pinagpaguran yung pera. Siya kasi guys, ubos biyaya. Hindi ko alam kung saan dinadala. Sabi niya naubos daw sa amin. Naubos sa amin, ulam, kanin lang naman. Tapos grocery. Normal na yan sa buhay. Kasi pag ako, nung dati guys, ako pa humahawak. Pagdating ng kisinas, may natitira pa 3,000. May nasisib ako. Hindi niya alam, may nasisib ako. Hindi siya na humawak. Wala pang sahod, ubos na. Mga 1 week, wala na siyang pera. Dahil nga may sugal siya guys. Hindi ko alam kung ano. Kung tutusin, sobra-sobra yung sahod niya sa amin. Kasi 12 ang oras niya trabaho. Hindi ko alam kung sugal or hindi ko alam kung anong bisyo niya. Kaya paki-comment guys, please, parang malaman ko kung anong masasabi niyo. Naawa ako talaga sa sarili ko guys pag iniisip ko. Mahirap sa ganun. Minsan nga guys, malayo pa, wala na kaming ulam, wala na siyang pambili. Ngayon ko lang naranasan na siyang humawak sa pera. Nung ako humawak, anytime may ulam. Pagdating ng kisinas, mayroon pa akong pamalingki.
Hindi ako nauubusan. Pero siya nung humawak, 1 linggo wala na. Iniisip ko, ano ng buhay? Ano na yung buhay natin? Kasi nung akong humahawak guys, syempre sa bahay, may nasisira, kailangan maintenance. Nakakapagawa ako. Kasi nga may pera akong hawak. Pero siya, di ko alam. Hindi naman po pwedeng ganun guys. Ang pamalingki guys, normal na lang yan. Kasi araw-araw tayo kumakain. Pero ikaw na may trabaho, kailangan may save ka guys. Kasi pagdating ng emergency, yun ang inaalala ko. Pagdating ng emergency, wala kang pambiling gamot. Hindi naman lahat tayo malakas. Wala pambiling gamot, wala kang pangsugod sa ospital, mag-taxi or sasakay, di ba? Mahina ang boses ko guys kasi meron akong kapitbahay maingay. Diyan. Yung likod na yan, kapitbahay ko. Kwarto kasi namin yan guys, nabenta ng hipag ko. Kaya ang hirap isipin. Mabuti na nga lang guys, may tindahan ako. May pinagkukuhanan ko ng gusto ko. Kaso lang, paggastusin mo naman yun, another puhunan ka na naman. Ayaw kong mabangkrap tindahan ko guys. Kasi kawawa talaga ako. Minsan nag-iipon ako guys. Kasi para sa sarili ko. Excuse me. Kahit sino guys, hindi ka pwedeng maubusan ng pera. Kasi pag may kailangan kang emergency, may pera kang madukot. Dati yan guys, maluwag na maluwag sa pera. Ang luwag. Hindi ko alam kung bakit. Tinatanong ko sarili ko. Kahit naman kausapin ko siya guys na mahinahon, nag-uusap kami kung bakit nangyayaring ganyan. Patay-patay ka sa trabaho, wala kang pera. Hindi siya kumikibo guys. Ang sasabihin lang sa akin, naubos daw yung pera niya sa amin. Paano maging maubos? Ipagkain lang naman ang inaano niya sa amin. Normal lang yun guys. Tsaka yung isa niyang anak nag-aral. Dito lang malapit, nilalakad lang. Minsan umiiyak ako mag-isa pag naisip ko. Minsan manghingi ako ng pambiling gamot, nagagalit.